ano maghatag sang assistance, training, kay importante nga once nga naganegosyo ka, hindi pwede nga you are aftering sang profit only, no? Paminsaron mo pa pila ginansyahon ko di. O ginansya kada yon, focus mo kung paano mag-earn ang imo nga business. Kahapon kay naka-attend man kita didto, gin-explain sa aton sini nga mga MSMEs kag sa mga nag-attend no sang sini nga summit nga ang aspeto sang training, pagtuon, Hindi mapunggan, manghayhay. pag-manage sang resources, marketing. Kaya may ara kisa nga halimbawa ra ka sa food production, may farm ka no, dako-dako imo nga produkto, damo-damo no, tonelada ang imo abi halimbawa saging da no. O kung ano nga sa isang utanon. Pagabot sa marketing, nagaproblema ang aton mangunguma, di nila nadalon ang tendency kung kamatis bi mo nabaligya. Yeah. Di karon kung damo-damo supply mo, wala ka man lang gali isang dalan nga merkado, kung hindi mo ina mabaligya, Tagit sang madunot ina siya kag magresulta sa kapierdihan sang aton sini nga mga farmers o kung sa aton sini nga mga naganegosyo. Si mga kasubong sina no kung paano magpalakat sang negosyo, ginistoryahan niya na dito no kag dako gid nga bagay ang guidance sang aton sini nga mga government agencies lakat, sa pag-support sang aton nga MSMEs, ang DTI, ang aton sini nga DOST, kaya ara dang technology, ara dang mga moderno, ang innovation. Subong gani may artificial intelligence na may AI na gina-promote ng AI nga mag-help sa pag-boost sang aton sini iya nga negosyo. Pamatian aton bla ang kabahin sang pagpahayag ni DOST Regional Director Engineer Rowan Hilonga nga isa sa mga dinapit nga bisita kahapon no sa sining opening sang MSME Summit 2026. Si Engineer Hilonga sang DOST kahapon iyang adlaw sa iya sini iya nga mensahe sa aton nga mga MSMEs. Innovation fund does not also require a collateral kung wala man na siya interest. No? Galing gamay lang siya. No? Daw medyo pililion lang ang pwede maka-avail sila ng mga proyekto. But more than just funding, at ako actually nga mabulig sa national government agency kag sa aton LGU is technical assistance. Kisa hindi natin ma-appreciate nga maganda ka sa training that actually cost a lot of money. Ginabayad na natin ng expert, no? Nag-organize kita sa mga activities that cost us a lot of funds. Although wala siya ginahatag diretso sa MSMEs, but this involves funding support sa ating MSMEs, indirect lang galing. Kaya importante gid ang knowledge nga makuha naton sa aton nga mga capacity building activities, no? So sa liwat, ang Department of Science and Technology nagabuligid sa ating MSMEs kag willing kami nga maghatag sa assistance kag knowledge kung ano man na siya nga kinahanglan sa ating MSME. So salamat gid Mayor for inviting also the USD for this activity kag we commit 100% sa amon nga assistance sa aton nga efforts sa LGU to support our micro, small and medium enterprises. May aga sa tanan. Thank you very much, Director. Nabatian si Engineer Rowan Hilonga sang DOST sa iya sini nga encouragement kahapon. Amo ni ang benefit no sang pagpatigayon bara sa mga training, paghana sa aton sining mga negosyante. Kay bala naton nga halimbawa sa napulo ka negosyante na no mga baguhan naton nga mga negosyante. Hindi niya madula nga mayara lang dira sang duha, tatlo, apat, lima nga consistent magpadayon, mayara sing resilience, mayara gina nga naga-give up, nagapanirado, natamara na tungod sang mga factors nga naga-epekto no sa ila sini nga pagnegosyo. Halimbawa sang una sang tion sang pandemic, damo-damo gitong nagsira. tapor sila. Damo-damo sa mga businesses ang naguntat tungod sa mga unexpected bala nga mga senaryo. Kag ang aton nga mga negosyante, especially ang mga magagmay nga negosyante, nagaatubang sa mga kasubong nga mga challenges. Amo naganigapon nga gin-share ni Sir Noy Dongor, ang president sang PCCI Iloilo chapter. Siling niya sa mga attendees kay Tito Mayara, mga guro mga ang nag-attend guro ara sa 100 plus
Inya sino ang negosyante diri nga wala problema, raise your hand. Kami malipay O ti wala gid sang may nag-raise your hand. Pero pag sa imo ang balya sino diri ang may problema sa ila negosyo, bakit ito halos tanan nagbayaw? lipat. Ang imong nasupat Siling niya ti amo ina ang realidad sa journey sa aton sining nga mga micro, small and medium enterprise. Ara gini ang failure, ang challenges kun wala ina hindi gid stand out ang pagka-resilient sang isa ka tawo, isa ka individual, isa ka negosyante without facing trials. Di ang business hindi man na hindi na sila yang exempted sa mga challenges. Amo ni ka importante ang mga training kaga ginaano naton kilala naton ang effort bala sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo nga nakit-an ini nga mga aspeto sa diin nga mas gamay na nga training pero ang knowledge, ang wisdom ang imong sa aton sini nga mga negosyante dako ang mabulig sini nga maalalayan sila kag ang manami dito kahapon kami mga success stories nga nagdako ang ila sini nga pagnegosyo sa piyak sang mga kaagi man puto, kaagi man perde, na utangan man pero nakabangon. Amo nang nami nga tunaan kung paano nakabangon. Hindi pwede nga pagnegosyo mo dito ka lang sa ginansya ka lang imo ma-focus pero may laban-laban balda kagid. Amo nang mga isa kahapon sa mga elemento nga ginatudlo sa aton sining MSMEs. Kag kun sa scientific researches naman niya ang pagaistoryahan, ang mga access sa pondo nga aton sining gobyerno nagahatag man sang funds mo sa mga nagaumpisa, dira na masulod DA, Department of Trade and Industry, DOST. Dira maka-access ang aton sini nga mga MSMEs sang services nga masilin sila amo gali ni pwede gali makahulam, pwede gali may gina-offer gali nga loan, mudlat sa imo pananglit nga need nimo nga i-boost ang imo nga investment, may amo sining assistance, mayara sing training. Ang elemento ang aspect of training dapat hindi mo ginapag baliwalaon. Amo nang importante nga masilin naton nga tikon ma-educate ang aton sini nga mga MSMEs. Especially nga ang ila sini nga mga produkto kalabanan native diri gid nagahalin sa aton, coffee production, tanan nga mga mapabugal naton nga mga produkto diri sa Iloilo, sa pagkaon, delicacies, mga services naton kag ano pa dapat nga mas-sharpen ang mindset sa aton sini nga mga MSMEs. Suguri na da negosyo bisan gamay-gamay lang sari-sari store lang na pero dira nagaumpisa ang tanan. Nagmalay naton nga in the future ang gina-encourage gid kag dapat nga tutukan ang training sa aton sini nga mga kauturan nga hindi lang pag-ikonsidera ang pagiging empleyado mo o kung mangin empleyo o mangin mangin empleyo ka lang sa imo yo sa ulihi kundi discover, explore pay sang opportunity sa patag sang pagnegosyo. ay Muna ang manami sang sining MSME Summit 2026 nga una ini nga ginpatigayon sang aton nga syudad sang Iloilo. ang imong nasupat malaw Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:53 na sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. yeah Inday siling sang imo tatay higugma Isagid sa mga natandaan sa aton sini nga mga kauturan sa nagligad nga State of the Nation address sa aton sini nga presidente kag ila nga ginapangabay nga kuntani madayon na ini ang pag-abolish o kung pagdula sining system loss charge sa aton nga mga electric bills. malipay Although nga madamo pa sang mga agyan ini may mga amendments nga dapat kinahanglan nga patigayonon sa aton sini nga kongreso mudlat i-review pero ang kausa sang sini nga ginaduso nga kausa sang aton siniya nga administrasyon pagi sa statement nagligad ni President Ferdinand R. Marcos Jr. kung madula ini dako ini nga bagay sa aton sini mga kauturan ti damo ang nagalaom diri especially mga nagakonsumo sang elektrisidad. lang ang balay basta wala For the meantime, dapat siguro kinot-kinot kita
sa aton siniya ginakonsumong enerhiya sa aton nga elektrisidad. Knowing nga daw ang tension subong between Iran and United States doon nag-amat-amat naman balik. Ako sa Kay si President Donald Trump kag ang Iran may mga hindi gusto lakat mata sa nangin aktwasyon no sa gihapon sang Iran sa pagbalabag kag pag strike sang mga nagaagi da nga mga tanker sa Strait of Hormuz. kay galing Hindi ta makibot kun nga sa subong balik sa 90 pesos ang litro sang diesel kag halos 82, 83 ang aton nga gasolina. Teno pa bimhimo mo subong kundi adjust kita sa aton sini nga mga ginakonsumo nga enerhiya sa aton nga travel kag ang impact man isang oil price hike sa pila naton nga mga services. Sabay pa nga makitaan gid sang sang kasulbaran ining conflict sa tunga sang Iran kag sang US kag mga epekto sini hay inday sa aton sini nga pagkinahanglanon sang petroleum products. sugan ko sa imo nalipay Wala na commute, bike. Kung lapit man lang, short distance, walking. hay At least healthy sa aton siniya nga ikaayong lawas. mudlat sa imo gayon Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:56 sa pagpangalagad sang programa Iloilo Morning. Ang iban nga mga balita, bantayan nyo na lang sa aton siniya nga Facebook page sa Radyo Pilipinas Iloilo. Mayong aga kay Sir Allen Pruevas, Gamarcha. Good morning, good sir. Salamat sa pag-upod diri sa aton siniya nga pagpangalagad. kay Hindi lamang inyong alagad kada aga, Janelle Baclay, mayong aga Pilipinas. God bless, Iloilo. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Radyo Pilipinas Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon